Cassandra's POV. 2 linggo na ang nakalipas bago ako makalabas ng hospital. Parang sariwang-sariwa pa sa aking alaala ang lahat ng nangyari. Lahat ay fresh na fresh sa isipan ko na kapag naaalala ko ay automatic na napapangiti ako. Nangako sa akin si Rafael na never na siyang maglilihim pa mula sa akin. Grabe, hindi ko lang talaga inakala na alam na ng kambal pati ni Daddy ang katotohanan. Wala akong naging ideya sa kung paano ipinaalam sa kanila ni Rafael, pero ang kambal sila mismo ang nakaalam base sa DNA test. Talagang matalino ang kambal. Wala na rin naman si Samantha na siyang manggugulo sa kanila. Nakakulong ito, ganoon din si Alfred na siyang kasabwat nito sa lahat ng kasamaan niya. Hindi makapaniwala si Cassandra sa lahat ng kasong isinampa kay Samantha. Hindi niya moari na ganito pala ito talaga kasama. Kahit sa ibang tao ay nagagawa nitong maging masama kahit walang kinalaman sa personal niyang buhay. Grabe talaga Miss Cassandra ang love story niyo ni Sir Rafael. Kinikilig na sambit ni Ariana. Kasalukuyan silang nagdidilim ng mga halaman. Parati na lamang narito siya sa mansion at ayaw siyang papasukin sa trabaho. Miss na rin siya ni Leslie at Jovi, ngunit busy rin ito sa ngayon, bare months na kasi. Super daming client sa ganitong peak season. Gusto ko rin ng love story na katulad sa inyo, Miss Cassandra. Yung tipong gagawin ang lahat, hahamakin ang lahat, makuha ka lamang. Tila naging Makata naman si Katrina. Natatawang sinabuyan sila ni Cassandra ng tubig mula sa gripo at hose, kaagad na tumili ang mga ito habang nagtatatakbo. Ngunti patuloy pa rin ang pang-aasat nito sa kanya. Kayo talaga palagi nyo na lang akong inaasar. Sambit niya sa mga ito. Ngunit ang totoo ay kinikilig din naman siya. Sinong mag-aakala na naka one night stand niya lang noon, pagkatapos ay asawa na niya ngayon, at ikakasal pa silang muli. Kagustuhan niyon ni Rafael upang maging formal ang kanilang kasal at hindi basta biglaan lang katulad noong una. Naramdaman naman ni Cassandra ang pagtabi sa kanya ni Randall. Nakangiti rin ito habang nakatingin sa hardin na kanyang sinimulang alagaan. Nahilig na siya sa pagtatanim at pagsasaayos ng hardin dahil ito ang naging libangan niya noong nagpapagaling siya. Ultimo pati baka ay ka-close na niya. Tuwang-tuwa siya sa tuwing kinukuhaan nila ito ng gatas. Even the kids ay enjoy dahil parang nasa farm na rin daw sila. Lumalaki na talaga ang tiyan mo, Cassandra. How I wonder kung gaano kabigat yan dalhin. Sambit ni Randall. Ibinaba ni Cassandra ang hawak na host at humarap kay Randall. Oo nga pala, Rafael and Randall are now okay. Nagkaayos at nagkapatawaran na ang mga ito kaya naman goods na rin na lumapit sa kanya si Randall. Kahit pa sabihing nagseselos pa rin si Rafael ay wala naman itong magawa dahil malaki ang utang na loob namin kay Randall. Natatawa pa nga ito nang malaman na napagkamalan ko siyang anak ng kambal. It was all Samantha's plan. Gusto niyang ipaisip sa akin ang information na iyon hanggang sa mabaliw ako. Oo nga, pakiramdam ko pa parang kambal din. Natatawa naman niyang tugon dito. Wow, hinay-hinay sa pagsasalita ng ganyan. Baka magkatotoo, baka sa boses ni Randall ang pagkatakot. Kinuha naman ni Cassandra ang kamay ni Randall at ipinahawak iyon sa kanyang tiyan. Hindi naman na nakatanggi pa si Randall at tuwang-tuwa ito. Parang humihimas lang ako ng watermelon. Natatawang sambit pa ni Randall na ikinatawa ko na rin. Inamin din pala sa akin ni Randall na muntik na niya akong agawin kay Rafael kaso raw huli na dahil hulog na pala ako sa kanyang kapatid. Ewan ko ba, walking red flag naman si Rafael pero hindi ko rin maintindihan ang aking sarili kung bakit ako tinamaan kay Rafael. Kapag talaga tinamaan ka ng pana ni Cupido, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Dahil kapag nilabanan mo, ay sa huli ikaw lang din ang talo at tiyak na masasaktan. Nagsimula kaming maglakad ni Randall sa hardin. Ito na rin ang naging pahina ni Randall at ang pagpapaligo sa baka. Gustong-gusto nito ang gawain na iyon. Kahit ang mga bata sa tuwing nasa swimming pool ang baka ay naliligo rin sila. Habang si Rafael ay nakabusangot at nagseselos sa atensyon binibigay ng kambal naming anak sa tuwing kasama nitong kabonding si Randall. Minsan ay napapansin kong si Rafael na naman ang naglilihi. Daig pa nito buntis kong magselos at magdemand ng mga pagkain. Maraming salamat sa iyo, Cassandra, sambit ni Randall na siyang ikinayuko ko. Maraming beses na kayong nagpapasalamat. Ano ba naman yan? Wala ba yang katapusan? Biro niya rito.
Lihim naman na napangiti si Randall. Oo, walang hanggang pasasalamat sa iyo. Kundi dahil sa iyo ay hindi magkakaayos ang pamilya namin. Natutong magpatawad si Kuya Rafael. Natutong magpakumbaba at tanggapin ang kanyang pagmamali. Lahat kami ay may natututunang mahahalagang bagay mula sa iyo. Kaya maraming salamat. Parang nakaramdam ako ng kung anong lungkot sa boses nito mula sa huling sinabi nito. Napahinto ako sa paglalakad at saka napayuko. Teka, Randall, pagtawag ko sa kanyang pangalan. Aalis ka ba? Para ka kasing nagpapalam. Huminto rin si Randall sa paglalakad at humarap sa akin. Nakita kong lihim niyang pagngiti. Ngiting mas peke pa sa peke. Oo, aalis na ako. Nasabing ko na noon na gusto kong magpari. Malakas kong binatukan si Randall na siyang ikinagulat nito. Konyawa ka, talagang seryoso ka sa sinasabi mo. Hindi biro ang pagpapari, bawal ang babero doon. Naku, Randall, mahihirapan ka. Pinipilit kong pag-alitan ito ngunit ang totoo ay nasa skaten ako. Huwag kang mag-alala dahil hindi naman na ako nakaka-interes pa sa babae. OMG, are you paminta? Napakunot ng noo si Randall. Paminta, ano yun? Sumenyas ako na parang nababal ang aking kamay. Senyales na ipinapakitang tagilid siya, half lalaki, at half babae. Nanlaki ang mga mata ni Randall nang ma-realize ang ibig kong sabihin. I am not a gay, you silly. I'm just thinking to change my path. Masyado nang magaling si Kuya para sa business industry kaya gusto ko namang subukan ang pagpapari. Gusto kong makatulong sa paraan na sasamahan ko ang mga tao na maniwala sa Diyos. Mabigat na daan ang aking tatahakin pero sisikapin kung kakayanin ko ito. Lihim na lamang akong napangiti. Siguro nga kung saan ka sasaya ay doon ka dadalhin ng iyong puso. If masaya si Randall sa kanyang desisyon, sino ba naman ako o kami para pigilan siya? Kung saan ka mas masaya ay susuportahan kita, asahan mong kami ng mga pamangkin mo ay ipagmamalaki ka. Mahal ka namin, eh. Hoy, gumising ka na dyan. Gusto namin makarinig ng balita. Malakas na sigaw ng isang babaeng halos nasa 40 na ang edad. Marami itong tato sa katawan. Malaki at malakas pa ito sa kalabaw kaya kinatatakutan din ng ilang preso. Ito si Benita, ang kanang kamay ni Madam Lily. Ano ba, sinabing tumayo ka na, eh. Sigaw muli ni Benita. Hindi magawang makagalaw ni Samantha dahil sa sakit na nararamdaman ng kanyang buong katawan. Simula nang makulong si Samantha ay walang araw na hindi siya kinawawang mga kasama niyang preso. Nariyan ang pasasayawin siya, pakakantahin, gagawing news TV anchor, at kung minsan ay komedyan. Wala siyang magawa dahil dito sa loob ng kulungan ay wala siyang kapangyarihan. Walang tutulong sa kanya, wala ang kanyang yaman. Sa bawat araw na lumilipas ay pulala ng pulala ang buhay niya rito. At imbes na pagsisihan niya lahat ng kanyang kasalanan ay sinisisi niya si Cassandra at Rafael sa nangyayari sa buhay niya ngayon. Dahan-daang tumayo si Samantha kahit pamaga pa ang kanyang binti. Kung hindi kasi siya susunod ay tiyak na hagupit ng sinturon ang kanyang mulalasap. At ayaw na niyang mangyari pa iyon dahil baka hindi na niya kayanin. News ngayon. Rafael Roosevelt, patuloy na kinikilala at namamayagpag sa iba't ibang sulok ng bansa. Ang kanyang darating na kasal ang siyang inaabangan ng lahat. Ako po si Samantha Roosevelt, nag-uulat, live. Lihim na napangiti ng mapait si Samantha. Ang balitang iyon ay kagabi niya napanood upang mayroon siyang ibabalita kung gustuhin man ng kanyang mga kasama sa loob ang magbalita siya. Kitang-kita ng dalawa niyang mga mata kung paano masayang-masaya sila Rafael samantalang siya heto at nasa impyerno. Anak ng, kaparehas ng apelyido mo, kamag-anak mo ba yan? Sigaw naman ni Beb ang namukhang pagawa ng droga na galing sa mga pulis mismo. Hoy, ateng, ano mo ang Roosevelt? Tanong ni Benita. Hindi naman sumagot si Samantha at basta lamang siyang nakatitig sa kawalan. Kahit naman sabihin niya ang totoo ay tiyak na hindi maniniwala ang mga ito. Baka pagtawanan pa siya at mas lalong pahirapan. Nagulat siya nang biglang hilahin ni Benita ang kanyang buhok. Hoy, tinatanong Kito, sigaw nito sa kanya. Ano, napipi ka na ba? Gusto mo gawin talaga kitang pipi? Hindi pa rin nagsasalita si Samantha ngunit ang luha sa kanyang mga mata ay patuloy larnang ang pag-agos. Hanggang sa hindi na niya kayang manahimik pa.
Kung magtatagal pa siya rito ay kailangan din niyang maging matapang. Matapang naman siya noon, ngunit iba kasi ang sistema niya ngayon. Bitawan mo ako, nasasaktan ako, malakas niyang sigaw at pilit na kumawala sa kamay ni Benita. Aba, lumalaban na, sigaw naman ni Bebang. Ang lahat ng mga presong babae ay biglang nagsigawan at gumawa ng ingay. Dumura si Benita sa kanyang harapan, at dinuro siya nito sa kasinenyasan ng ibang preso na hawakan siya. Gunting, kunin niyo ang gunting, malakas na sigaw ni Benita. Nilukob ng takot si Samantha, alam niya ang gagawin nito. Matagal na nitong pinagdidiskitahan ang kanyang mahabang buhok. Palagi siyang nagmamakaawa rito na huwag gagalawin ang kanyang buhok at kahit ano ay gagawin niya huwag lamang itong putulin. Lumuhad kaagad si Samantha nang makita na hawak na ni Benita ang gunting. Patawarin mo ako, Benita. Hindi na mauulit, nanginginig niyang sambit dahil sa takot. Tumawa naman ng malakas si Benita. Ang akala ni Samantha ay ayos na at ligtas na siya, ngunit nagulat siya ng dumb-oble ang taong humahawak sa kanya. Ang dalawa ay sa kanyang paahan, ang dalawa ay sa kanyang braso at ang isa ay sa kanyang buhok. Halos inipon na lahat ni Samantha ang kanyang lakas upang makawala ngunit wala siyang magawa. Huwag! Sunod-sunod na ginupit ni Benita ang kanyang buhok. No! Stop! Tigilan niyo ang buhok ko! No! No! Umiiyak niyang sigaw ngunit ni isa sa mga preso ay wala man lang tumulong sa kanya at sa halip ay pinagtitinginan at pinagtatawanan pa siya. Hanggang sa maubos ang kanyang buhok at bako-bako pa ito. Doon lamang siya binitawan at halos na mamaos na siya kakaiyak. Yakap-yakap niya ang kanyang buhok na ginupit mula sa kanya. Ito na lang ang natitirang yaman na mayroon siya, pagkatapos ay pinutol lamang ng ganun kadali. Mga walang hiya kayo, malakas niyang sigaw. Oo, walang hiya kami. Malakas din na sigaw ni Benita at sabay-sabay na tumawa ang mga ito na para bang mga nababaliw. Anak nang, bakit ba ang iingay niyo? Isang malakas na sigaw ang siyang namayani sa loob ng preso. Ang lahat ng kanina na nasa labas ng kani-kanilang selda ay unti-unting nagsipasukan dahil sa isang malakas na boses na iyon. Walang ibang nagmamay-ari ng boses na ito kundi si Madam Lily lamang. At ito lang din naman ang kinakatakutan ng lahat. Maedad na rin si Madam Lily ngunit malakas pa rin dahil dati itong women boxer. Nakulong dahil napatay nito ang kanyang mister na manloloko. Ngunit hindi ito nagsisisi bagkus ay napakasaya pa nito dahil nabawasan na ng manlokong mga lalaki sa mundo. Ang kaninang si Benita at Bebang na maingay at umaabuso na naman sa kanya ay kaagad na nananahimik at para bang naging asong maamo. Takot din ang mga ito kay Madam Lily. But hindi si Samantha. Patuloy lamang ang kanyang pag-iyak habang yakap-yakap ang kanyang buho na ginupit. Ngayon ay para na siyang may cancer sa kanyang itsura. Paano na lamang kung makalabas siya? Tiyak na pagtatawanan din siya kahit sa labas pa ng bilibid. Anong ingay ito, Benita? Kaagad na tanong ni Madam Lily sa kanila. Hindi naman makasagot ang dalawa kaya, agad itong lumapit kay Samantha. Nakita ni Madam Lily ang ulo niyang tila binaboy at ginupit ang kanyang mga buhok. Patuloy pa rin siya sa kanyang pag-iyak. Hanggang sa hinablot ni Madam Lily ang kanyang natitirang buhok. Ayos, bagong gupit yan, gusto ko ang ganyang gupit mo. Parang isang halimaw na tumawa ito at hinila ang natitirang buhok sa kanyang ulo at sabay dinuraan siya sa kanyang bunbunan. Gusto ko subalit napakaingay mo, walang hiya ka. Binuhat ni Madam Lily si Samantha mula sa kwelyo ng damit nito upang ihampas sana siya sa pader nang biglang tumunog ang alarm. Nagsidatingan ang mga pulis at may mga dala itong pasabog at isang lalaking naka-tuxedo. Samantha Roosevelt, laya ka na, sigaw ng isang pulis. Nanlaki ang mga mata ni Samantha sa narinig at mabilis siyang tumakbo patungo sa gate. Huli na nang makita niya ang lalaking naka-black suit katabi ng mga pulis. Anong ginagawa mo rito? Kaagad na tanong ni Samantha. Ano pa ba? E di inililigtas ka, sabay ngisi nito sa kanya. Napangiti si Samantha. Hindi nga siya naging maswerte nitong mga nakaraang linggo. Pero mas gugustuhin niyang bayaran at malandi kaysa bumalik ng kulungan. Bago pa siya makalabas ay sinuntok niya ng malakas si Benita dahilan ng pagkatanggal ng ngipin nito. Ipapapatay kita rito, hintayin mo ang ganti ko. Pagababanta ni Samantha bago tuluyang lumabas ng selya at malakas na ingay ang nangyari sa kanyang paglabas ng kulungan. Abala ang lahat sa bawat nakatokang gagawin.
Ngayon araw kasi ay gagawin ang farewell party ni Randall. Mauuna itong umalis dahil magpapari bago ang kasal nila Rafael at Cassandra. Kailangan ba talagang naroon tayo? Reklamo ni Rafael habang nakahiga pa rin sa higaan. Kaagad na tiningnan siya ni Cassandra ng masama. Ang lalaking ito ay hindi na talaga nagbago. Pagdating kay Randall ay, lagi niya itang iniinis or sinusungitan. Hindi niya malaman kung sinasadya ba o nang inis lamang din sa kanya. Oo, kailangan ay naroon tayo, hindi tayo pwedeng mawala doon. At saka saglit na saglit lang naman yun. Inis na sambit ni Cassandra. Kasalukuyan siyang naghahanap ng misusuot. Gusto niya itong kahit tumaba at lamubo na ang kanyang tiyan ay sexy pa rin siyang tingnan. Tipong mapapalingon pa rin sa kanya si Rafael. Can't we just sleep here? Magkatabi tayo, magdamag at magpapainit, tumataas pa ang 2 kilay nito na tila ba nagpapahiwatig. Mabilis naman na nag-init ang pisngi ni Cassandra at binato niya ng hanger si Rafael. Halos wala na nga siyang panty magdamag dahil hindi siya tinantanan ni Rafael pagkatapos ngayon ay umaastang bitin ito. Tumigil-tigil ka, sigaw niya na ikinatuwa ni Rafael. Hindi mo ko masisisi love. Ang sexy mo pa rin kasi. Nakakagigil lalo, natatawa namang tugon ni Rafael. Napairap na lamang si Cassandra bago pumasok sa loob ng shower room. Nang makapasok siya ay kaagad na sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Talagang hindi pa rin nagbabago ang tingin sa kanya ni Rafael. Masarap, sexy, at maganda pa rin siya sa paningin nito. Ang ibang asawa ay mabilis magsawa kapag nakita nilang ang daming nagbabago sa kanilang asawa gawa ang pagbubuntis. Laking pasasalamat niya at hindi katulad ni Rafael ang mga ito. Mas proud pa nga ito kaysa sa sarili niya ngayon. Nagaptsuloy na siya sa pag-shower at binuksan ang cold shower nang marinig niya ang pag-click ng lock sa pintuan ng shower room. Hindi na naman niya maitago ang kanyang pagngiti. Heto na naman ang asawa niya, at kunwari makikisabon at makikisabay, pagkatapos ay iba naman talaga ang pakay. Ako na magsasabon sa iyo, love. Alam kong hindi ka na makakayuko, bulong ni Rafael sa kanyang tenga habang nasa ilalim sila ng shower room. Sabon lang, natatawa niyang saad. Hindi naman sumagot si Rafael at lihim lamang nang umingiti. Sinong nagsabing sabon lang ang mangyayari? Hindi doon nagtapos ang kanilang shower session dahil buong oras siyang inangkin ni Rafael hanggang sa kapwa sila mapagod. Are you sure bababa pa tayo? Natatawa na namang tanong ni Rafael. Nakabilhas na sila ngayon at nakaayos na. Kulang na lang ay talagang bumaba na sila. Nilang na lamang si Cassandra dahil para bang ayaw siyang pagpahingahin ni Rafael. We will calm down, Rafael. Nakarami ka na kanina. This time ay bigyan naman natin ng oras ang kapatid mo. Lihim na napangiti at napatango na lamang si Rafael. Ang totoo ay ayaw niyang umalis ito. Ayaw niyang magpari ito dahil lang sa pinakaunang dahilan na ayaw na niyang magmahal ng babae. Like sa dami ba naman kasi ng babae, bakit asawa ko pa ang nagustuhan niya? Talagang nasisiraan na ng bait ang lalaking iyon. Mabigat pa sa loob ko ang basta na lamang niyang pagpapari. Ni hindi muna ito kinonsulte sa akin. Kung kailan maayos na kami ay saka naman siya aalis. Even Dad is mad and sad about his decision. Kung hindi lang dahil kay Cassandra ay hindi namin siya magagawang suportahan sa kanyang kagustuhan. Bigla ay tumunog ang aking cellphone at nakita ko roon ang pangalan ni Theodore. Nakangisi kong sinagot ang tawag. Theodore and Harris have a surprise for him. Tingnan lang natin kung tutuloy pa siya sa pagpapari. Bro, ang sexy at ang daming magaganda. Ewan ko na lang talaga kay Randall kung hindi tumayo si Junjun niya. Natatawang sambit ni Theodore sa kabilang linya. That's great, Theo. That's great ka dyan. Walang hiya ka. 100,000 ko deposit mo na sa bangko ko. Agad akong napasimangot ng mukha. Walang hiya ka. Anong buwan na magbago ka na? Mukha ka pa ring pera. Syempre that's the number one need ng mga tao. Napailing na lamang ako bago pinatayan ng tawag si Theodore. Sisimula na naman kasi nito ang issue niyang basic needs ng tao, akala mo mahirap pa sa daga, Lihim naman akong napangiti nang maalala ang plano. Dapat ay malinis at hindi makakahalata si Cassandra. Dahil panigurado ako ang mayayari rito lalo na kapag bumaligtad si Theodore at Harris. Bumaba na kami ni Cassandra at napansin namin na nakahanda na ang lahat.
Naroon na rin ang anak naming kambal at masayang kumakain ng inihaw na hotdog. Simpleng salo-salo lamang itong ipinaghanda namin. Kaming pamilya lamang dahil noong Randall, ayaw naman talaga nito sa party. We have a bonfire, classical music, just chillin' vibes. Maliwanag dito sa garden hindi lang dahil sa ilaw kundi gawa rin ng liwanag sa buwan at ng mga bituin. Napansin kong nakatitig si Cassandra sa kalangitan nang lingunin ko ito. Kaya naman kaagad ko itong nilapitan. Anong tinitingnan mo? Tanong ko. Ang mga bituin. Tinitingnan ko sila isa-isa dahil baka man aya makakita ang nang bulalakaw magwi-wish ako. Parang batang sambit niya. Napangiti ako. Bulalakaw. Hindi naman yata totoong tinutupad nito kung ano ang magiging wish mo. Sadyang pinaasa lang tayo ng mga magulang natin noong mga bata pa tayo. Hinampas ni Cassandra ang braso ko. Ang sakit naman, love. Pag-angal ko. Masyado ka kasing negative kaya hindi nagkakatoto ang wish mo. Masungit na nitong tugon. Niyakap ko na lamang ito mula sa kanyang likuran upang mawala ang pagkainis nito. Walang sabi kung hinalikan ang kanyang leeg, kaya naman nagulat siya sa aking ginawa at hindi sinasadyang mapadaing. Cunie MS ka talaga, galit na naman itong sigaw at tuluyang lumayo sa akin. Naiwan ako ring natatawa habang narito hindi kalayuan sa kanila. Napatingin akong muli sa kalangitan umaasang baka may makitang bulalakaw. As if naman, bulalakaw, saan? Tanong ni Cassandra. Napapikti ako bigla at binanggit sa aking isipan ang aking hiling. Naramdaman ko bigla ang paghatak ni Cassandra sa damit ko. Anong winish mo? Curious na tanong ni Cassandra. Umiling ako, bawal sabihin, baka hind magkatotoo. Ano nga, tila ba nauubusan ng pasensya si Cassandra? Ang wish ko ay sana, kambal na baby girl ang nasa tiyan mo. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata at sunod-sunod akong pinaghahampas. Cunie MS ka, ikaw umiri, ikaw magdala, bawiin mo ang winish mo. Sigaw nito sa akin ngunit hindi ako nakinig at tumakbo patungo kila daddy. Ipapaputol ko na yang sandata mo kapag kambal ang anak natin. Malakas na sigaw ni Cassandra. Bigla akong nanlambot ng tuhod at napatingin sa aking gitnang bahagi. Ganon din sila daddy sa kasabay-sabay silang tumawa. Bawiin mo yang sinabi mo, love. Sigaw ko, the more the merrier. Bubuo tayo ng isang basketball team at volleyball team. Bumuo ka ng team mag-isa mo. Team Cassandra, Team Rafael. Sabay-sabay na sigaw nila. Halos walang mapaglagyan ng kasiyahan namin ng mga oras na yun habang si Randall. Teka, nasaan na nga ba si Randall?